Wala na tayong ibang gustong mangyari kundi maitaas ang pangalan ng Panginoon. One Lord, one Spirit, one heart in worship. True worship is not about singing, it's about obedience. Gusto natin matulungan ang bawat isa to really give our best sa Panginoon. Ang pinakaunang challenge sa atin is yung ating mga puso. Kay nino ba natin ito ibinibigay? We need to align our hearts first sa Panginoon because hindi natin pwede madaya ang Panginoon dahil lang sa galing natin. We need to align in spirit and in truth. You have to be open to God first. And secondly, be open to your spiritual family. Kino-glorify dapat ng buhay mo ang Panginoon. Wala nang papantay doon sa pagsiserve na si Lord yung dinadakila natin. Na si Lord yung naitataas sa buhay natin. Talaga pong ginusto ng Lord na tayong lahat ay magkaisa dito. Ma-stir up. Kailangan tayo'y mag-umalab sa Lord. God is worthy and He deserves our worship. We are created to worship the Lord. Worship requires unity in the team because hindi lang tayo magkakasamang ordinary na tao, but we are a family actually in the worship team, leading the people or the congregation in worship. For us, we will apply this by passing the DNA of excellence in worship. Pinaalala po sa akin ng Panginoon sa araw na to na lahat ng talento ay galing sa Kanya at kaya niya ring bawiin to. Ma-redirect po kami na kung bakit po namin to ginagawa para po maiwasan namin yung burnout, para po maiwasan namin yung mapagod at ma-inspire kami muli ay dahil kay Lord po. Malaking impact din to sa aming team dahil minsan pa kaming nag-unite. Mas male-level up pa namin ang aming ministry para mas matulungan ang aming congregation to really cater them in worshiping the Lord. Dito ko nakita na hindi lang basta-basta ang pagkanta sa Panginoon, kundi ito ay nagbibigay kalwalhatian, kaluguran sa Kanya. What's inside our hearts and minds ay dapat lagi nating ma-assist para walang naghihinder sa ating paglilid sa congregation para sa worship. Continue the fire in serving the Lord.